Bago ang lahat, nagbago na itong si Shannon Sharpe. Hindi na Lakers in 5, Lakers in trouble na. Inaasar di umano nitong si Anthony Edwards noong nakaraang playoffs. Sinabi kasi ni Sharpe na kapag naglaro si Kevin Durant sa Game 2, walang chance di umano ang Lakers na manalo. Siya ang may sabi niya na. Pero ang reason talaga nung tinanggal na kasi siya dun sa Sports Network na may kontrata siya dati. Kasi alam nyo na, kontrapelo siya dati ni Stephen A. Smith. Noong nakaraang game naman, sinabing frustrated si Kevin Durant na hindi siya nakalaro versus Lakers dahil sa injury. Last minute siyang tinanggal at based pa sa report yung sinabi ni Coach Ime Udoka before yung game, more than sa injury yung rason. Pero based sa Rockets, ayaw lang nilang lumala yung injury ni KD. Magiging limitado lang din kasi ang movement ni Kevin Durant kung naglaro siya ng Game 1. Papasok naman ng Game 2, naka-attend na ng practice si Kevin Durant. Nilagay siyang game time decision. Optimistic ang Rockets na makakalaro si KD. Ang comment ng mga analyst at commentator kung walang Kevin Durant na maglalaro sa series para sa Rockets, no chance din. Dahil halos walang play na ginagawa yung Rockets, tira lang ng tira, halos bara-bara. May nakalagay pa sa tuhod ni KD, nakakalimutan ko ang tawag dito parang salon pass Dahil ito yung tinuturong sumasakit na tuhod niya. Dahil kung maglalaro si KD na meron siyang injury, mahihirapan siya kapag nilockdown siya ni Marcus Smart. Nung healthy nga si Kevin Durant, nahirapan na siya. Sa clip naman ng practice ni KD, mukhang okay na siya. Pero sinasali na rin siya sa 5-on-5 practice. Kung tiwala ang Rockets na makakalaro si KD, based naman kay Sham, sinabing meron deep bruised right patellar tendon injury si Kevin Durant. Si Sham ang may sabi niyan, mahihirapan si KD na makatira ng jump shot sa game. Kasi ang tawag sa injury na yon, jumper knee. Wala, kinunik ko lang talaga. Wala naman nilabas na report ang Rockets tungkol sa patellar tendon injury ni KD, kaya ang sinabi, game time decision. Based din sa mga write-ups dahil sa injury ni KD, hindi siya magiging katulad na player ng regular season. Merong series din dati na nag-struggle si KD versus Boston ata yun na meron siyang injury. Si Luka at si Austin Reeves naman nakabalik na rin sa practice. Based kay Redick, sinabihan talaga niya yung dalawa na sumali na sa practice at minimal workout lang din ang gagawin. Tulad na lang ng shooting drill. Wala pa naman binibigay na return date kina Reeves at Luka kung kailan makakabalik. Ang sinabi lang doon, posibleng hindi nila abutin yung first round. Based naman sa ibang report, hindi malinaw ang return date nitong si Austin Reeves. Pero si Luka possible makabalik ng mid-series, either Game 4 or Game 5 dahil nga nanakaw ng Lakers yung Game 1. Based on kay Jovan Buha, kung hindi man makabalik agad si Austin Reeves, ang ganda rin naman na nilalaro ni Luke Kennard. Lulu connection muna dahil simple lang di umano ang strategy ni Redick para kay Kennard. Dahil mukhang totoo nga na ay tumira ni Kennard ng maraming attempts ng regular season na ang sinabing weakness lang talaga niya, inaalagaan kasi ni Kennard yung shooting percentage niya. Dahil sa free agency, kapag ang player nag-average ng at least 10 points per game na nasa mahigit 40% shooting, sure in na magkakakontrata siya ng malaki. In theory, si Kennard nasa 11 to 15 million dollars na player. Hindi ganun kababa, hindi ganun kataas. Kaya sinabi ni Redick kay Kennard, mas better than tumira ng nasa 6 hanggang 7 3-point attempts na merong 38% kaysa titira lang siya ng 3 kada game na meron niyang 45%. Si Kennard meron 3 attempts kada game ngayong season. Sa game 1 meron siyang 5 out of 5. May total pa siyang 27 points. Saka wala rin masyado naman titira o magkakaroon ng attempt sa Lakers. LeBron, Rui, Ayton lang din naman ang kalimitan. Kaya may go signal itong si Kennard. Based pa sa post-game interview ng Game 1, ang ginawa talaga ng Rockets, nag-focus yung defense nila kay LeBron. Hindi sila masyado nag-focus kay Kennard. Biglang uminit agad sa umpisa ng game. Kaya sa Game 2, i-a-adjust di umano ng Rockets yung defense kay Kennard. Hindi kasi sila nakapag-adjust nun dahil nag-point guard si LeBron at wala pa rin naman sa Houston na point guard. Isa pa doon, statistically dahil nga 3 attempts per game lang mula sa 3-point area si Kennard at mababa sa 10 attempts per game mula sa field, hindi mo talaga aasahan na titira siya ng marami. Doon siya naisahan ni JJ Redick. Based sa stats, kung masya-shutdown kasi ng Rockets si Kennard, ang 2 option ng Lakers na umiscore bukod kay LeBron ay si Hachimura at si Larabia. Sila kasi yung susunod na merong mataas na percentage. Si DeAndre Ayton kasi mostly sa ilalim, pero yung dalawa merong long range shot. Sa stats naman, meron kasi mga shooter na big man ng Rockets, si Smith,
at itong si Tari Eason. Pero ang malaking problema ng Houston doon, yung isa sa best scorer nila at best defensive player, hindi makascore sa 3-point area, si Amen Thompson.